raw hong department order ng DepEd na nagpapatupad sa comprehensive sexuality education malayo na umano sa layunin na tugunan ang teenage pregnancy. Eh, di ba may lumang order na dyan, Brigada Gabs? Executive, Department Order number 31. Eh, matagal na yan eh. Eh, di ba, nung tinanong dyan sa House of Representatives, ang sabi nila, i-review daw kung ano na yung extent of implementation ng DO31 na yan. Yun. Iramin nga ho natin yan, Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada mo. Live report. Oo, Brigada Abs. In fact, ipapareview nga daw ni Education Secretary Sunny Angara yan. Pero hanggang sa ngayon, yung luma pa rin na Department Order 31 yung umiiral at ipinatutupad ng DepEd para nga sa Comprehensive Sexuality Education Program. Kaya lang, ang puna hindi raw naging faithful sa umiiral na RH Law o Reproductive Health Law ang Department of Education para sa layunin na tugunan ang problema sa teenage pregnancy sa bansa. Yan yung binigyang diin ni House Committee on Basic Education and Culture Chairman Roman Romulo matapos mabatid na gumagamit ng ibang basehan ang DepEd upang ipatupad ang Comprehensive Sexuality Education. Sa panayam namin kay Romulo, iginiit nito na wala sanang magiging problema sa CSE kung tumalima lang ang ahensya sa Section 14 ng RH Law patungkol sa Age and Development Appropriate Reproductive Health Education. Pero napag-alaman sa briefing ng komite ni Romulo na ginagamit ng DepEd ang Inclusive Education Policy ng UNESCO na inilabas noon pang taong 2009. Nako. Kaya nadagdagan na yung mga ituturo sa CSE. Kumbaga, nagsama-sama na. Kabilang na rito, yung usapin sa gender, cultural identity at sexual orientation. Pinuna rin ni Romulo yung kawalan ng konsultasyon sa mga magulang at pagtuturo ng CSE kahit na hindi pa malinaw ang definition o kahulugan nito kasi ang sinasabi nila parang override yung DepEd sa mga magulang. Bago magpasok ng iba't ibang terminolohiya at gawing mas komplikado ang programa, makabubuting tumutok muna umano sa teenage pregnancy issue. Una ng kinwestiyon sa briefing ng DepEd kung bakit na isama sa pag-aaralan ng grade 9 students na nung una sabi grade 4. Tapos sabi, I stand corrected po, grade 9 po pala. Yan yung usapin sa pananamit ng mga bata. Gayong dapat ay nasa authority raw ito o gabay ng magulang. Brigada Abs. Hirap naman implement yan, yung mga pananamit. Iuso yung geng-geng attire, di ba? Geng-geng attire. Geng-geng attire. Alam mo yung geng-geng attire? Hindi, ewan ko ano yung geng-geng. Geng-geng attire. Mas updated ka pa sa akin. Yung mga estudyante, i-search mo, ito yung geng-geng attire. Yung mga estudyante, mga male students, inaka-skirt. Okay. Di ba? Yun yung mga geng-geng attire. Tapos, can you imagine yung challenge sa DepEd na mag-implement ng mga appropriate attire na ganito yung nakahiligan ng mga bata, di ba? May mga ano sila astig in kami. Ayun yung trend ngayon sa mga kabataan Kaya nga, ayun, kaya mainit ulo ni kahapon, kaya mainit ulo ni Representative Roman. Romulo. Sabi niya tingin pa. Kasi nga ibang Roman yan. Ang sinasabi kasi, bakit kasi hindi na lang tayo mag-stick dun sa teenage pregnancy? Hindi pa nga daw na-define kung ano ba ang ibig sabihin ng comprehensive sexuality education tapos pasok na ng pasok ng iba't ibang mga terminology. Katulad na nga lang nung sa pananamit, sa gender, etc. So, nawawala na raw doon sa pagnanais na yung adolescent pregnancy na dapat age 10 to 19 nga daw, yung tinutugunan ng Department of Education dito. Kaya lang problema kasi dito, Brigada Abs, briefing pa lang ito ng DepEd at hindi siya investigation. So, para ang mangyayari tuloy, ang gustong mangyari mo kung magkakaroon ng investigation na sa halip na briefing lang dahil may limitation din sa oras na ilalaan para dito. So malinaw doon, kahit nga briefing pa yan, Brigada Haj, yung DepEd, hindi makasagot ng diretso kung sila ba ay naging compliant doon sa mga provision ng Reproductive Health Law. Di ba? Yung mga sinasabi na Age and Development Appropriate Sex Education. So hindi sila makapagsagot ng maayos doon. I-review pa raw kung ano na so far yung kanilang nagawa. Kaya nga sinasabi kahapon, parang niloloko nyo lang naman yung
Huwag tayong maglokohan dito. Yun nga yung sinasabi kahapon. Tapos even yung Commission on Population nga, napo na rin Dahil parang ang pinalalabas yung pinalalabas daw kumbaga panahon na talaga para dun sa mga usapin na yun. Ayun. So parang nami-mislead daw yung public. Okay. Sige. Kaya abangan natin kung kailan ang susunod na briefing ng Department of Education ukol dito. In the heart of changing lives. Ito si Brigada Haji Camino ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Mom's Love ES1 Capsule. Simulang tuparin ang pangarap ng iyong anak. And stunting now!